Welcome to Minang's Kitchen! And it's me, Minang, na mag-share na naman sa inyo ng isang bagong recipe. At dahil nalalapit na naman ang mga handaan, ituturo ko sa inyo kung papaano gumawa ng rellenong hipon. Kaya't samahan nyo na ako sa aking kusina, umpisahan na natin ang pagluluto. Gagawa muna tayo ng ating sauce para sa ating rellenong hipon. Pagsamahin sa ating saucepan ang suka, asukal, tubig, banana ketchup, asin, at pinitpit na kapirasong luya. At saka natin buksan ang ating kalan sa mahinang apoy. Haluin nyo yung ating mixture hanggang sa matunaw yung ating asukal. At kapag nakita nyo na yung maliliit na bubbles, pwede na natin lagyan ito ng slurry. Haluin nyo ito agad para hindi ito mamuo. At isimmer nyo ito hanggang sa makita nyong lumapot yung ating sauce. Pero kung ayaw nyo na gumawa ng sauce, ay skip nyo na lang yung part na ito. Ayan, ready na ang ating sweet and sour sauce. Gusto ko ipakita sa inyo itong ating isang ingredient na water chestnut o sa Tagalog ay apulid. Mabibili nyo naman ito sa mga supermarkets. Ito ay karaniwang hinahalo sa mga dim sums. Hihiwain at tatadtarin nyo lang yan ng maliliit at ihahalo natin yan mamaya sa ating mixture. At para naman dun sa stuffing o mixture na ilalagay natin sa ating rellenong hipon, pagsasama-samahin natin sa isang bowl ang ating ground pork, ang ating hiniwang hamon, tinadtad na carrots, yung ating water chestnuts, hiniwang maliliit na bawang at sibuyas. Maglalagay din tayo ng tinadtad na kinchay, sesame oil, isang egg yolk, titimplahan na din natin ng asin at ng pamintang durog. Lalagyan na rin natin ng kaunting arina. Haluin nyo yan ng maigi hanggang sa magpantay na lahat yung ating mga ingredients. At pagkatapos ay itabi na muna natin yung ating mixture at gagawin muna natin yung ating hipon. Tatanggalin natin yung ulo ng hipon kagaya ng nakikita nyo sa video. Pagkatapos ay babalatan natin yung hipon at iiwan natin yung buntot. Hihiwain natin sa gitna yung hipon at pagkatapos ay aalisin natin yung parang kulay itim na sinulid na nandun sa hipon. Patuloy na hiwain ito sa gitna pero hindi ito isasagad at gagawin itong pa-butterfly. Gawin ito sa lahat ng ating mga hipon. Isison muna natin yung ating hipon. Lagyan ng asin, ng pamintang durog, at ng kaunting asukal. I-massage nyo lang yung ating hipon para pumantay yung mga pampalasang inilagay natin. I-assemble na natin yung ating rellenong hipon. Mamit ako dito ng small na spring roll wrappers. Mabibili nyo to sa supermarkets. Ilagay yung isang hipon dun sa ating wrapper, katulad ng nakikita nyo sa video. Maglagay tayo ng kaunting mixture or stuffing dun sa gitna ng hipon. Ayusin nyo yung ating stuffing or mixture para hindi lumagpas dun sa hipon. At pagkatapos ay medyo iangat nyo yung laman ng hipon para maipit yung ating stuffing. At para maging maayos din yung ating pagro-rolyo mamaya. I-secure lang natin yung ating pagbalot dun sa ating hipon para mamaya sa pagpiprito hindi lumabas yung ating mixture o stuffing. Pwede nyong gayahin yung style ng aking pagbalot o kaya naman sarili nyo na lang diskarte kung paano nyo babalutin yung ating mga hipon. Pahiran nyo ng tubig yung dulo ng ating wrapper para masecure natin yung ating balot. Uulitin nyo lang lahat yung mga ginawa nating proseso sa mga natitira pa nating hipon hanggang sa matapos lahat natin ito. Pag okay na yan, punta na tayo sa ating next step. Bago natin ito prituhin, ididip muna natin ito sa binating puting itlog. At pagkatapos ay pagulungin natin ito sa cornstarch. Medyo pagpagin natin ito para matanggal yung excess na cornstarch. Ulitin lang lahat natin yung proseso hanggang sa matapos ito at ready na tayo magprito. Gagamit tayo ng malalim na kawali sa ating pagpiprito. Buksan ang kalan sa medium flame at maglagay ng mantika. Kapag mainit na po yung ating mantika, ilagay ng dahan-dahan yung ating mga binalot na hipon. Lutuin o prituhin natin ito ng mga 5 to 7 minutes o kaya hanggang maging golden brown. Habang piniprito natin ito, ay baliktarin nyo ito ng paminsan-minsan para pantay yung magiging kalabasan ng pagkakaprito natin. Kapag okay na yan, alisin na natin ito sa mantika at ilagay natin ito sa strainer para tumulo pa yung excess na oil.
iprito nyo ng lahat yung mga natitira pa nating binalot na hipon. At kung gusto mo pa ng mga ganitong masasarap na recipe, mag-subscribe ka na sa Minang's Kitchen. At kapag naprito na nating lahat, ready to serve na ang ating rellenong hipon with our sweet and sour sauce. Okay, kain na!